dyan, magre-reply din yan. Ihanda ang iyong sarili sapagkat tayo ay maglalakbay sa panibagong yugto ng asignaturang Dayas or Discipline and Ideas in the Applied Social Sciences. We will discuss the rights, responsibilities, and accountabilities of social workers. Ako nga pala ang iyong makakasama sa araling ito. My name is Lenny Buno from Compostela National High School, grade 12, Humes Pipes. Halika, samahan mo ako, di kita iiwan katulad ng minamahal mo. Charis! Hi mga ka-humanista! So bago magsimula ang lahat, nais ko lang itanong sa inyo, ano nga ba ang social work? So ayan na! Alam nyo ba ano ang social work? So ang social work ay hindi lang basta pagbigay ng pera o tulong material. Isa itong propesyon na tumutulong sa mga tao na may mabibigat na problema tulad ng kahirapan, abuso o addiction. Ang goal ng social worker ay hindi lang pansamantalang tulong kundi matulungan ang tao na makabangon at maging independent. Ang social work ay gumagamit ng kaalaman mula sa iba't ibang fields tulad ng psychology, sociology, batas at healthcare para masolusyonan ang problema ng tao sa kabuuan. Mahalaga ang social work dahil ito ay tumutulong sa mga mahihirap at naaapi at nag-a-advocate para sa social justice, pero hindi rin ito madali dahil kailangan ng degree, field work at lisensya para maging certified social worker. By the way, let's proceed. Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa mga karapatan, responsibilidad at accountabilidad ng mga social workers. Mahalaga ito dahil ang social workers ay may malaking papel sa pagprotekta at pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga nangangailangan. Why is it important? Bakit nga ba? Bakit mahalagang malaman ng social workers ang kanilang karapatan, tungkulin at accountability? Of course, para maprotektahan nila ang kanilang trabaho. Para matugunan nila ng tama at etikal ang pangangailangan ng kanilang kliyente, at ang panghuli ay para mapanatili ang tiwala ng publiko sa kanilang propesyon. At tatalakayin naman natin ang karapatan ng ating mga social workers. Ang karapatan ng mga social workers ay nakaugat sa dalawang prinsipyo. Una, the fundamental dignity of a person to seek better opportunities. May karapatan ng social workers na magpatuloy sa kanilang personal at professional na pag-unlad katulad ng pag-aaral, training, career advancement para maging mas epektibo sa serbisyo. Pangalawa, the collective rights of people to have a decent and dignified life. Nagtataguyod sila ng karapatan ng mga tao, lalo na ng mga marginalized groups, na magkaroon ng disenteng pamumuhay. At ito naman ang dalawang organisasyon na nakakatulong, IFSW, International Federation of Social Workers. Ito ay nagbibigay ng training at suporta para sa growth ng social workers. At ang PASWI naman, or Philippine Association of Social Workers, nagproprotekta sa karapatan ng mga kliyente sa Pilipinas at nagsisiguro ng tamang pamantayan ng serbisyo. Bakit kailangan nilang malaman ang rights nila? Of course, para mapanatili ang kanilang welfare, iwasan ang exploitation at maisagawa ang trabaho ng maayos. Ngayon, dadako naman tayo sa responsibility of social workers sa kanilang mga kliyente. Una, self-determination. Igalang ang desisyon ng kliyente. Of course naman. Pangalawa, informed consent. Siguruduhin na iintindihan ng kliyente ang proseso. Pangatlo, competence. Dapat may sapat na kaalaman at kasanayan. Pang-apat,
cultural and social sensitivity. May respeto sa iba't ibang kultura at sitwasyon ng kliyente. Panglima, avoid conflict of interest. Iwasan ang personal na interes na makakaapekto sa trabaho. Pang-anim, privacy and confidentiality. Protektahan ang sensitibong impormasyon, of course. At ang panghuli ay promote dignity and rights. Unahin palagi ang kapakanan ng kliyente. Sa mga kasamahan naman, una, respect. Respetuhin ang bawat isa. Pangalawa, confidentiality. Ingatan din ang mga sensitibong impormasyon ng iyong kasamahan. Pangatlo, openness to collaboration. Bukas dapat kayo sa pagtutulungan. Pangapat, amicable dispute resolution. Ayusin ang conflict ng maayos. At panglima, candor and consultations. Maging tapat sa pagbibigay ng opinyon. At ang pang-anim, human decency. Ipakita ang malasakit at dignidad. So here are the responsibilities of the profession. Looking after the profession's integrity. Dapat tiyakin ng social workers na pinangangalagaan ang reputasyon at dignidad ng kanilang profesyon. Kailangan nilang kumilos ayon sa mga etikal na pamantayan at maging ehemplo ng katapatan, respeto at profesionalismo sa lahat ng pagkakataon. Pangalawa, frequent evaluation and research to broaden the field's knowledge. Obligasyon ng mga social workers na patuloy na magsagawa ng pagsusuri at pananaliksik upang mapaunlad ang kaalaman at pamamaraan sa larangan ng social work. Sa ganitong paraan, makakasabay sila sa mga makabagong practice at mas makatutulong sila sa mga kliyente at komunidad. So, we will dive in duties of social workers. Ano nga ba ang mga ito? Ang mga obligasyon ng social workers ay nakadepende sa mga tungkulin na kanilang ginagampanan. Ngunit may mga universal na responsibilidad ang mga social worker na hindi nakabase sa kanilang tiyak na papel. Katulad na lamang ng una, closely monitor the clients. Dapat laging subaybayan ng social worker ang kalagayan ng kanilang mga kliyente upang matiyak na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan at mapanatili ang kanilang kaligtasan. Halimbawa na lamang, kung ang social worker ay nagtatrabaho sa mga batang may espesyal na pangangailangan, kailangan niyang regular na bisitahin ng mga pamilya upang tiyakin na natutulungan ang bata sa kanyang pag-aaral at pangangalaga. Pangalawa, provide access to those who are in need. Responsibilidad ng social worker na tiyakin ang mga taong nangangailangan ng tulong ay may access sa mga serbisyo na makakatulong sa kanila. Halimbawa na lamang, kung ang isang pamilya ay walang kakayahang magbayad sa ospital, tutulungan ng social worker sila upang makahanap ng mga libreng serbisyong medikal. At panghuli ay holistically prepared for the profession. Dapat handa ang social worker sa lahat ng aspeto ng kanilang trabaho, kabilang ang emosyonal, social at practical na mga kasanayan upang maayos silang makapagbigay ng suporta sa kanilang mga kliyente. Halimbawa, kung ang social worker ay nagtatrabaho sa mga kababaihan na nakakaranas ng pang-aabuso, hindi lamang siya magbibigay ng physical na tulong, kundi magbibigay din ng emosyonal na suporta at gabay upang matulungan silang makapag-move on at magkaroon ng bagong simula. Understanding the accountabilities of social workers. To fully understand the accountabilities of social workers, one must first be familiar with the following key elements. Code of Ethics. Ang mga alintuntunin na nagsisilbing gabay sa tamang pag-uugali at desisyon ng social worker.
Core values, ang mga pangunahing pagpapahalaga tulad ng respeto, integridad at pagkakapantay-pantay na dapat isabuhay ng isang social worker. Principles, mga batayang prinsipyo tulad ng social justice, human rights, at service to humanity. Roles and functions, ang matungkulin ng social worker bilang tagapagtanggol, tagapayo, tagapagtaguyod at tagapag-ugnay ng serbisyo. Panglima, specialization. Ito ay uri o larangan kung saan maaaring mag-practice ang social worker tulad ng child welfare, medical social work o community development. General accountabilities of social workers. First, avoiding any form of conflict of interest. Dapat iwasan ng social workers ang anumang sitwasyon na maaaring magdulot ng bias o makakaapekto sa kanilang propesyon. Protecting a client's privacy and confidentiality. Pananagutan ng social worker ang pagtatago at pagprotekta sa lahat ng sensitibo at personal na impormasyon ng kanilang kliyente. Pangatlo, ensuring cultural appropriateness. Kailangan tiyakin ng social worker na may respeto at pag-unawa sila sa kultura, paniniwala at pinanggalingan ng kanilang mga kliyente. Pang-apat, fulfilling legal and documentary requirements. Bahagi ng accountability ng social worker ang pagsunod sa lahat ng legal na alintuntunin at maayos na pagsagawa ng mga documentary o tulad ng case records, reports at iba pang dokumentong kailangan sa mga proseso. At dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Sana ay may natutunan kayo at salamat sa inyong pagkikinig. Hanggang sa muli! Reminder, ang lesson pwedeng balikan pero siya malabo. Thank you and goodbye!